ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong pinagtagpo sa maling pagkakataon, hindi para magkasakitan, kung hindi para iparealize na ang pag-ibig ay palaging may tamang panahon. Ikaw kabarangay, handa ka bang ipaglaban ang pagmamahal na pakiramdam mo ay hindi para sa'yo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag naramdaman mong para sa'yo ang isang bagay, susubukan mong ipaglaban. Kaya lang minsan kahit na anong laban ang gawin mo ay mararamdaman mo rin na para bang hindi umaayon ang tadhana para sa gusto mong mangyari. Papa Dudut, just call me Mia, 41 years old at isang avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories dito sa Batangas. Aliw na aliw talaga ako sa pakikinig sa inyo kasi palaging may life lesson na naiiwan ang bawat sulat na binabasa ninyo. Kaya sana ganon din ang mangyari dito sa sulat na gagawin ko para sa inyo. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ng buhay ko noong nasa college pa lamang ako. Member ako ng choir organization kasi hilig ko talaga ang kumanta kahit noong bata pa ako. At sa organization namin, doon ko nakilala ang taong hindi ko alam na magkakaroon pala ng malaking parte sa buhay ko, Papa Dudut. Sa rehearsal studio. Maaga rin kasing natapos ang klase ko eh. Kaya dito na ako dumiretso. Ikaw, wala ka na rin bang klase, Mia? Dapat meron pa, pero absent yung professor namin eh. Tinabad naman akong tumambay sa kantin, kaya pumunta na lang din ako rito. Ay, teka, may chichirya nga pala ako dito. Baka gusto mo? Sige, medyo gutom na nga rin ako eh. Sarap naman ito, Mia. Saan mo nabili ito? Doon lang sa tindahan malapit sa amin. Dalhan ulit kita bukas nito. Yun, sige. Ngayon lang kasi ako nakatikim nito eh. Sakto kasi nakakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Maaga naman palang natapos ang klase mo. Bakit hindi ka na lang muna kumain sa kantin kanina? Ay, nawalan kasi ako ng ganang kumain eh. Ha? Bakit? Wala lang. Basta. Wala daw. Sige, hulaan ko na lang. Nag-aaway na naman kayo, no? Sinong kami? Sino pa ba? Siyempre, kayo ng girlfriend mong si Jenna. Para namang hindi ko alam yung kwento niyong dalawa. Kaya wag ka nang mahiya sa akin. Ikwento mo na yung totoong dahilan kung bakit nawalan ka ng ganang kumain. Nakipag-cool off kasi siya sa akin kaninang umaga. Na naman? Oo, nakipag-cool off na naman. Ano namang dahilan this time? Hindi ko kasi siya nasamahan kagabi na bumili ng damit para sa folk dance nila. May sakit kasi yung kapatid ko eh. Tsaka ako lang yung kasama niya sa bahay kaya di ako nakaalis. Sinabi mo ba kay Jenna ang tungkol sa kapatid mo? Oo, kaya lang nainis pa rin siya kasi ang tagal na daw namin pinag-usapan yun eh. Saglit lang naman daw akong lalabas ng bahay tsaka pwede ko namang iwan yung kapatid ko. Grabe naman si Jenna. Alam naman yung mas bata sa'yo yung kapatid mo eh. Kaya hindi mo talaga pwedeng iwan yun ng mag-isa. Alam mo, minsan, naisip ko na baka nagkukulang na rin ako sa kanya eh. Bakit mo naman naisip yan? Yun din kasi yung mga sinabi niya kaninang umaga bago siya nakipag-cool off sa akin. Palagi na lang daw akong walang oras sa kanya. Busy ako sa bahay, sa mga subject ko, pati na dito sa rehearsal natin. Baka nga, tama siya na napapabayaan ko na yung relasyon naming dalawa. At pwede rin na baka masyado lang siyang nagiging selfish. Hindi naman kasi pwede na paikutin mo sa kanya lahat ng oras mo. Kasi may sarili kang buhay, Arvic. Kaya alam mo, hindi ako naniniwala na nagkukulang ka sa kanya. Kasi nakita ko yung effort na ginagawa mo sa relasyon nyo. Buti ka pa, nakikita mo yun, Mia. Sana makita rin ni Jenna yung effort na ginagawa ko palagi para sa kanya.
Ang mabuti pa, pag-usapan nyo na lang ang tungkol sa paulit-ulit na issue nyo na yan. Sabihin mo sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman mo. Baka kapag ginawa mo yun, mas maintindihan ka niya. Papa Dudut, first year college pa lamang ay magkaibigan na kami ni Arvic. Kasi magkaklase kami. Magkasabay din kasi kaming nag-audition sa choir noon at naging daan yon para maging close kaming dalawa. Nang mga panahon na yon, nililigawan pa lang niya si Jenna. Kaya naman nakita ko rin ang effort niya hanggang sa maging girlfriend niya na ito. Naging witness ako sa on and off na relationship nilang dalawa. At sa tuwing nangyayari yon, ako ang madalas na kinekwentuhan ni Arvic ng mga problema niya sa relasyon nila. Nakita ko noon kung gaano niya kamahal si Jenna at nasasaktan po ako sa tuwing nasasaktan siya ng dahil dito. Nasasaktan ako hindi lang dahil sa kaibigan ko siya, kung hindi dahil may espesyal na puwang na rin si Arvic sa puso ko, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Arvic? Sabi niya kanina, papunta na siya rito sa rehearsal studio. Ang lamig pa naman dito tapos wala pang ibang tao. Hi, Mia! Ay, sa wakas, dumating ka rin. Sorry, dumaan pa kasi ako ng kantin eh. Sana sinabi mo sa text kanina para doon na lang tayo nagkita. Nagugutom na rin kasi ako eh. Ay, nagugutom ka na? Sakto pala tong binili ko para sa'yo eh. Ha? Anong binili mo? Ito, yung paborito mong chocolate bar. Nox naman, naalala mo pa talaga ako ah. Siyempre, hindi ko pwedeng makalimutan to. Hindi ka kasi mahilig sa matamis kaya sobrang pili lang din ng chocolate na kinakain mo, di ba? Ewan ko ba dito sa panlasa ko? Masyadong maarte. Uy, pero thank you dito sa chocolate, Arvic ah. Bubuksan ko na kasi nagugutom na talaga ako. Oo, sige. Actually, 3 nga yan eh. Ito pa yung 2 oh. Ay, para sa akin ba talaga to? Oo, binili ko talaga yan para sa'yo. Thank you ulit ah. Alam mo, parang kakaiba ang aura mo ngayon. Anong ibig mo sabihin? Napansin ko lang na parang ang saya mo ngayon. May gusto kang ikwento, no? Sige na, sabihin mo na kung ano yan. Kilala mo na talaga ako, Mia, no? Minsan ka lang din kasi maging ganyan kasaya eh. Tsaka gusto ko ring malaman kung ano o sino ba yung nagpapasaya sa'yo. Alam mo naman na kung sino. Ang ibig sabihin, okay na kayo ulit ni Jenna? Oo, nagkaayos na kaming 2. At saka dahil yun sa'yo, kaya thank you, Mia. Thank you para saan? Para dun sa binigay mong advice nung nakaraan. Sinunod ko lang kasi yun. Mas naging open lang ako kay Jenna at pakiramdam ko, mas naintindihan niya na rin ako sa wakas. Sinabi mo na rin ba sa kanya lahat ng issue mo sa relasyon nyo? Oo, as in lahat. Ano namang sinagot niya sa'yo? Ayun, nagsorry siya. Totoo lang, first time niya ngang ginawa yun eh. Yung magsorry sa akin. Sinabi niya na na-realize niyang may pagkukulang din siya sa relasyon namin. Kaya ayun, hindi niya dapat sinisisi sa akin ang lahat. Mabuti naman at na-realize na rin ni Jenna yun sa wakas. Oo nga eh. At hindi mangyayari yun kung hindi ko sinunod yung payo mo. Kaya sobrang thank you talaga. Ano ka ba? Wala naman talaga akong ginawa para sa inyo eh. Pero masaya ako na nagkaayos na ulit kayong 2. Sigurado naman ako na pagkatapos nito, mababawasan na yung mga pagtatalo nyo. Mas magiging maayos na ang relasyon. Kaya masaya ako para sa inyong 2 ni Jenna, Arvic. Papa Dudut, naging sobrang close din talaga kami ni Arvic kasi ang dami naming similarities pagdating sa ugali. As in sobrang nag-click talaga kaming 2. Kaya naman may mga oras noon na gusto ko na ring ipagtapat ang nararamdaman ko kay Arvic. Lalo na sa mga oras na naghihiwalay sila ni Jenna. Kasi sa totoo lang ang hirap kayang magtago ng pagmamahal na nararamdaman mo para sa isang tao.
Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil hindi rin naman ako sigurado kung may espesyal siyang pagtingin sa akin. At ayoko ring masira ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kaya naman nagdesisyon akong maging mabuti na lang na kaibigan sa kanya. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may limitasyon din talaga kung hanggang kailan natin hahayaan ang mga sarili natin na mahalin ang taong hindi kayang suklian ang pagmamahal natin. Kasi bigla ko na lang naramdaman yan noon, lalo na nang makita kong masaya si Arvic kay Jenna. Nagdesisyon ako na kailangan ko nang mag-move on mula sa nararamdaman ko para sa kanya. Nag-quit ako sa choir organization namin at nag-focus ako sa pag-aaral ko. Naging daan yon, Papa Dudut, para hindi na kami masyadong magkausap pa ni Arvic. Hanggang sa parang naging estranghero na kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi na nga kami halos nagkausap noong graduate kami ng college. Ilang taon ang lumipas ay nagkaroon kami ng reunion na dahilan para muling mag-cruise ang landas namin ni Arvic, Papa Dudut. Nakakainis naman. Hindi umattend yung ibang mga kaklose ko dito sa reunion. Nababagot na tuloy ako. Mia? Uy, Arvic! Ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga. Grabe, hindi kagad kita nakilala. Ang laki ng pinagbago mo, ah. Sus, di naman masyado. Anong hindi masyado? Nagkalaman ka na kaya kumpara dati na sobrang payat mo. Ngayon, puro muscle na yung katawan mo. Grabe ka naman sa muscle. Ilang linggo na nga ako hindi nakakapag-workout eh. Pero ikaw din laki ng pinagbago mo. Umayat ka, tsaka bagay sa'yo yung maikling buhok. Alam mo, pare-pareho kayo ng sinabi ng ibang kabatchmate natin na nakausap ko kanina. Yung pagpayat at short hair ko rin ang pinaka napansin nila. Bagay naman kasi talaga sa'yo. Lalo na yung ganyan kaiksi na buhok. Kaya nga medyo nag-alangan ako na lapitan ka nang makita kita kanina eh. Dahil baka hindi ako si Mia kasi nagbago ang itsura ko sa paningin mo, ganon. Ay, hindi dahil dun. Kasi baka hindi mo na rin ako kausapin o pansinin. Kagaya nung nangyari nung huling taon natin sa college. Ayun ba? Sorry Nag-focus kasi ako sa academics ko eh. Sinabi ko naman yun bago ako nag-quit sa choir, di ba? Pero hindi mo naman sinabi na magkukwit ka na rin sa friendship natin. Hindi naman ako nag-quit sa friendship natin. Grabe ka. Di ba? Yun kasi yung naramdaman ko mula nung umalis ka sa choir eh. Namiss nga kita nun. Di ko lang nasabi kasi hindi mo na ako pinapansin. Naghabol din kasi ako ng grades noon para sa academic scholarship ko. Kaya wala na rin ako masyado talagang kinakausap. Kamusta na nga pala kayo ni Jenna? Mukha namang okay siya. Mabuti naman. Kasama mo ba siya ngayon? Hindi. Nasa Canada na siya eh. Ibig sabihin, LDR pala kayo? Nako, hindi rin. Matagal na kaming break ni Jenna. Hala, talaga ba? Oo. Nako, sorry Hindi ko alam. Ayos lang. Matagal na rin naman kami magkahiwalay eh. Nung college pa. But we're good friends now. Kaya nga alam ko na nasa Canada siya eh kasi nakafollow ako sa mga social media account niya. Ako naman, hindi talaga ako active sa social media kaya wala akong masyadong balita sa inyo. Halata nga kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin ina-accept yung friend request ko eh. Hindi naman kita ma-message kasi sobrang private ng account mo. Sorry Sobrang bihira kasi talaga akong magbukas ng social media account ko eh. Wala din naman kasi akong ilalagay sa mga yun. Pero sige, i-check ko mamaya pag uwi ko. Sige. Anong oras ka pala uuwi? Actually, naiinip na nga rin ako eh. Baka magpaalam na rin ako sa ibang mga kaklose ko dito para makauwi na ako. Sige, hatid na kita, Mia. May dala naman akong sasakyan. O kung gusto mo, kape muna tayo bago kita ihatid. Thank you Pero next time na lang.
Bakit? May ibang lakad ka pa ba ngayon? Wala naman, kaya lang susunduin kasi ako ng boyfriend ko, Arvic. Alam nyo, sa totoo lang, Papa Dudut, nang magkita kami ni Arvic noon, ay naisip ko na ang gandang moment sana noon para sa aming dalawa. Magto-throwback kami ng mga memories namin noon sa college. Magkwekwentuhan tungkol sa present at magpaplano para sa future. Kaya lang ay may mga pangyayari talaga na hindi umaayon sa gusto natin. Kasi kahit gaano ka-perfect, yung muling pagkikita naming dalawa ay sablay pa rin dahil may karelasyon na ako noon. Si Leo. Kaya inisip ko na lamang na hanggang kumustahan lang talaga ang magaganap sa amin noon ni Arvic. Hanggang sa pagkalipas ng 1 linggo ay nagkita ulit kami accidentally malapit sa pinagtatrabahuhan ko. At sa pagkakataon na yon ay hindi ko na natanggihan ang pag-invite niya sa akin na magkape kaming dalawa ng hapon na yon, Papa Dudut. Uy, ang sarap pala ng kape nila dito. Oo. Kaya nga favorite ng bayan ko talaga to mula nung magtrabaho ko sa opisina namin eh. Akalain mo yon, magkalapit na lang yung workplace natin. Kaya nga nagtataka ako sa iyo eh. Nung sinabi mo kanina, hindi mo pa natatry yung kape dito sa coffee shop na to. Yung lapit-lapit lang dito sa office mo. Alam mo, hindi naman kasi talaga ako mahilig tumambay sa labas pagkatapos ng trabaho. Madalas dumidiretso na lang ako ng uwi sa bahay. Kahit nga may gimmick celebration sa office o pagkatapos ng trabaho, naku, hindi na rin ako sumasama. Itutulog ko na lang yung oras na yun sa bahay namin. Lo, haba naman ang tawa mo. Hindi. Kasi ilang taon na yung lumipas pero hindi ka pa rin nagbabago eh. Arvic, may mga bagay naman talaga sa buhay natin ang mahirap baguhin. Lalo na kapag nakasanayan na natin. Oo nga. Pero may mga bagay din na kailangan nating baguhin lalo na kapag wala na tayong choice. Kagaya na lang nung bigla mo akong iniwasan nung college tayo. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on dyan? Ang tagal na nun ah. Tsaka nag-explain at nag-sorry na ako, di ba? Sorry. Medyo mahirap pala talaga mag-move on, no? Kapag kaibigan mo yun ang iwan sa isa ere. Uy, hindi kita iniwan sa ere. Nagpaalam ako sa inyong lahat. Pero hindi ka nagpaalam na mawawala ka rin pala bilang kaibigan ko. Sorry Mia. Masyado ko na yatang ginagawang seryoso yung topic natin ngayon. Hindi, ayos lang. Alam mo, may point naman yung mga sinabi mo eh. Kumbaga, may dahilan ka talaga para magtampo sa akin. Mia, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan kaya mo ko iniwasan noon? Ha? Di ba palagi kong kinukwento sa'yo noon na nahihirapan ako kapag nag-aaway kami ni Jenna? Lalo na kapag nagko-cool off kami. Pero mas mahirap pala nung ikaw na yung nawala sa akin. Sobrang daming beses na gusto kitang lapitan, kausapin at tanungin. Pero di ko magawa kasi natakot ako na baka mas lalo mo akong iwasan. Ilang beses kong pinigilan ng sarili ko na kausapin ka. At nang dahil doon, naapektuhan yung relasyon namin ni Jenna. I'm sorry. Hindi. Wala kang kasalanan, Mia. Huwag kang mag-sorry. Sa totoo lang, nakatulong nga yung pagkawala ng presence mo sa buhay ko eh. Para, alam mo yun, mas ma-appreciate ko yung sarili ko. Kaya nung naghiwalay kami ni Jenna, hindi ko na ulit siya hinabol. At kung may isang bagay akong pinagsisihan na hindi ko ginawa noon, yun yung nung hindi ko sinabi sa'yo na gusto kita. At gusto rin kita, Arvic. Talaga? Gusto mo rin ako? Oo. Pero noon pa yun. Nung mga college pa tayo. At yun ang dahilan kung bakit iniwasan kita. Kasi ayokong makagulo sa relasyon yun ni Jenna.
At ayoko na ring maguluhan sa nararamdaman ko. Pero okay naman na tayo ngayon, di ba? Okay tayo. As friends. Oo naman. Okay na okay tayo. As friends. Papadudot, pakiramdam ko noon ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para paglapitin kami ni Arvic. Imagine kasi, sinubukan kong umiwas sa kanya noong umpisa. Kaso nga ayoko nang ibalik yung nakaraan. Saka may karelasyon na ako ng mga panahong yon. Pero nagkataon na para kaming laging nagkikita accidentally. Kaya napapadalas ang pag-uusap namin at pagtambay sa coffee shop na yon. Hindi kasi kami nauubusan ng topic tapos ay nauuwi pa kami sa malalakas na tawanan. At sa tuwing magkasama kami, para kaming bumabalik sa college days namin na walang masyadong mabigat na mga problema na kailangang pagdaanan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, totoo nga yata yung sinasabi nila na first love never dies. Kasi sa ilang beses na pagkikita namin ni Arvic, naramdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Bagay na sobrang pinipigilan ko dahil alam kong wala kami sa tamang panahon. Hindi ko nga alam kung bakit pinagtagpo pa kami ni Arvic ng mga oras na yon. Kung bakit kailangan kong maguluhan sa nararamdaman ko. Kasi sa totoo lang ay unti-unti kong nare-realize noon na hindi naman talaga nawala yung pagmamahal na nararamdaman ko para kay Arvic. Bukod doon ay hindi ko rin naman talaga mahal ang boyfriend ko. Pero ayoko nang maging unfair pa sa kanya kaya napilitan akong gumawa ng isang desisyon, papadudot. Hi, Leo. Sorry, ngayon lang ako Medyo traffic kasi. Okay lang. Pero nag-order na ako ng pagkain natin. Sige. Dapat talaga pumayag ka na lang na daanan kita sa office niyo para hindi ka na nag-commute papunta dito eh. Out of the way kasi yung opisina ko mula sa inyo. Kaya ayoko nang maabala ka pa sa pagdadrive mo. Alam ko rin kasi nagaling ka rin sa meeting. Tsaka ayoko nang tumagdag sa stress mo. Buti nga nagkaroon ka na ng time na makapag-dinner tayo ngayon eh. Pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakakain sa labas ha. Mia, may good news nga pala ako sa'yo. Ipapadala ako ng kumpanya namin sa Australia. Inaasikaso na nila ang mga papeles ko kaya... Kaya makakaalis ka na kagad? Oo, pero isasama naman kita. Anong ibig mong sabihin? Magpapakasal muna tayo bago ako umalis para makasunod ka kaagad sa akin sa Australia. Ang sabi sa kumpanya namin, mabilis lang din daw i-process kung gusto naming isama ang pamilya namin dun. Leo, ano namang gagawin ko sa Australia? Marami ka namang pwedeng maging trabaho dun. Kung gusto mo, pwede rin sa kumpanya namin. Hahanapan kita ng pwede mong maging trabaho sa amin. Leo, nandito sa Pilipinas ang buhay ko. At hindi ko yun pwedeng iwan para lang sa'yo. Mia, hindi lang naman yun para sa akin. Para sa ating dalawa. Pero hindi pwede na ikaw lang ang nagpaplano para sa ating dalawa. Sa'yo na mismo nang galing. Dalawa tayo sa relasyon na to. Pero bakit parang buo na kagad lahat ng plano mo? Dun din naman papunta yun, di ba? Kapag nagpakasal tayo, ako rin ang magpaplano ng lahat para sa ating dalawa. Yan ang problema sa'yo eh. Palaging sarili mo lang ang iniisip mo. Alam mo, ituloy mo na lang lahat ng mga plano mo. Pero wag mo na akong isama. Kasi mula ngayon, break na tayo. Late ka ngayon Sorry. Nasiraan kasi ako ng sasakyan eh. Okay lang. Medyo kararating ko lang din naman eh. Pero thank you kasi pumayag ka na makipagkita sa akin ngayon.
Wala rin naman akong gagawin, kaya ayos lang sa akin. Yun, perfect timing pala yung pag-invite ko sa'yo. May gusto rin kasi akong sabihin sa'yo eh. Talaga? Actually, ako rin eh. Pero, mauna ka na. Sige. Aalis na ako next month. Ha? Saan ka pupunta? Sa Dubai. Magbabakasyon ka? Hindi. Nakwento ko na sa'yo dati, di ba? Kinukulit ako ng mama ko na sumunod sa kanya dun. Napag-isip-isip ko na ito na siguro yung oras para gawin ko yun. Paano yung trabaho mo dito? Kaka-promote mo lang sa trabaho, di ba? Kasi kaka-celebrate lang natin 2 weeks ago. Oo nga eh. Sayang. Kaya lang, hindi ko na nga rin kasi nakikita yung future ko dito sa Pilipinas. O baka naguguluhan lang ako ngayon. Hindi ko alam. Basta. Baka gusto ko lang din talagang hanapin yung sarili ko sa ibang lugar. Ganun ba? Okay. Okay? Okay lang yung masasabi mo? Sorry Medyo nagulat lang din ako eh. Pero masaya ako para sa'yo. Masaya ako na nagdesisyon ka para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Yan din ang inaasahan ko marinig mula sa'yo eh. Thank you, Mia. Ikaw, ano nga pala yung gusto mong sabihin? Wala yun. Tungkol lang yun sa bagong bukas na coffee shop malapit dito. Try din natin doon bago ka umalis, Arvic. Papa Dudut, mabait namang boyfriend si Leo. Kaya naman bago pa ako tuluyang maging unfair kay Leo ay tinapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Handa na rin sana akong sumugal noon kay Arvic kasi akala ko ay yun na ang tamang panahon para sa aming dalawa. Kaya lang ay hindi pa rin pala dahil aalis siya para hanapin ang sarili at bagong future. Kaya pinili ko na lang na hindi muling sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Mula nang umalis siya ay hindi na kami masyadong nag-usap kahit sa chat o video call. 1 taon nang lumipas, nakita ko na pumunta siya sa Canada. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Nakita ko na lang sa newsfeed ko na magkasama na ulit sina Jenna at Arvic hanggang maging engaged na silang dalawa. Mula nga noon ay nag-deactivate na ako ng mga social media account ko at nag-focus na lamang sa sarili ko sa mga sumunod na taon, Papa Dudut. Sarap talaga ng kape dito kahit sobrang pait. Hi, miss. Pwede ba makishare ng table? Arvic! Grabe ka! Kinulat mo ko! Sige, upo ka! Bakit? Wala ba magagalit? As you can see, wala naman akong kasama. So, wala. Sige. Thank you Ba, naging tambayan mo na rin talaga tong coffee shop Oo. Ang sarap kasi ng kape nila dito eh. Pero teka, kailan ka pa pala umuwi ng Pilipinas? Nung 1 linggo lang. Oh, nagbabakasyon kayo dito? Kami? Kayo ni Jana. Nagkabalikan na kayo, di ba? Oo, pero wala, di rin nag-work eh. Ha? Paano hindi nag-work? Di ba, inalok mo pa nga siya na magpakasal na kayo? Nakita ko na engaged na kayong dalawa eh. Updated ka Hindi naman masyado. Hanggang dun lang. Kasi after nun, nag-deactivate na rin ako ng mga social media account ko. I see. Kaya pala hindi ka na rin updated na hindi na natuloy yung kasal namin. Ha? Bakit? Basta, mahabang kwento pero sige, sisimplihan ko na lang. Nung naging kami ulit ni Jenna, akala ko nangyari yun kasi mahal pa namin ang isa't isa. Yung pala, pareho lang namin gusto ng proper closure. Kaya yun, mutual decision na hindi na lang namin ituloy ang lahat. Ganun ba? Nakakalungkot naman kasi akala ko talaga natuloy ang kasal niyo eh. Nakakalungkot sa umpisa pero wala. Naniniwala ako na yun ang pinaka the best na decision na ginawa namin.
Kasal na nga si Jenna ngayon eh. Tsaka magkakaanak na rin sila nung asawa niya. Ay, talaga? Mabuti naman at naging masaya pa rin talaga siya pagkatapos niyong maghiwalay. Sabi ko nga sa'yo, yun ang best decision na ginawa namin. Teka, ikaw ba? Kumusta ka? Kumusta yung boyfriend mo? Yan ah, diretsong tanong yun. Diretsong sagot din. Hindi ko na boyfriend si Leo. At may pamilya na rin siya ngayon. Teka, kailan pa kayo naghiwalay? Ilang araw bago mo sinabi sa akin noon na aalis ka na papuntang Dubai. Nagpaalam siya na magtatrabaho siya sa Australia. Kaya doon ko na rin tinapos ang lahat sa aming dalawa. Yun ba dapat yung sasabihin mo sa akin nun, nung nag-usap tayo? Oo. Ano ka ba? Bakit hindi mo tinuloy? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para saan pa? Buo na yung plano mo nun para sa sarili mo, Arvic. At ayoko nang guluhin pa ang isip mo. Pero naramdaman mo namang gusto pa rin kita hanggang sa mga oras na yun, di ba? Hindi ko lang sinabi dahil ayoko rin namang gulo sa inyo ni Leo. Huwag na nating pag-usapan yun kasi nakalipas naman na yun eh. Ang totoo niyan, gusto pa rin kita hanggang ngayon, Mia. Kaya nga siguro kahit ilang beses kami magkabalikan ni Jenna o kahit ilang beses pa akong pumasok sa relasyon noon, hindi nag-work lahat eh. Kasi never ako naka-move on mula sa'yo. Kahit naman ako, Arvic eh. Hindi rin ako naka-move on mula sa'yo. Ibig sabihin, pwede nang maging tayo? Pwede nang maging tayo. Kung liligawan mo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papahirapan eh. Basta, mag-effort ka pa rin kahit papano. Mag-e-effort talaga ako kahit hindi mo sabihin. Papakita at ipaparamdam ko kung ano yung totoong nararamdaman ko sa'yo noon pa man, Mia. Papadudot, minsan talaga ay sadyang mapaglaro ang tadhana. Nang mga panahon na yon ay tanggap ko na sa sarili kong tatanda akong dalaga. Kontento naman na kasi ako sa buhay ko. Para bang handa na akong maging matandang dalaga noon, pero nang magkita kami ni Arvic, magkausap at muling nabigyan ng pagkakataon, ay hindi ko na ngayon sinayang pa. Isang buwan na ligawan, kalahating taon na relasyon at sa pagkakataon na yon ay nagdesisyon na kaming magpakasal. Isang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Dahil ngayon ay 6 na taon na po kaming mag-asawa at may 2 na ring anak. At masasabi ko na totoong masaya ako kasama ang pamilya ko. Dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko na sana'y nakapag-iwan po ng inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.